nang magsimula siyang makakita ng mga patay na hayop at maraming libingan. Ang bata ay nagsimulang makarinig ng makamulto na mga bulong na nagsasabi sa kanya na wala nang babalikan, na naging sanhi ng kanyang pagsigaw sa takot habang siya ay desperadong tumatakbo palayo sa lugar. Nagawa niyang makatakas patungo sa isang maliit na kalsada, kung saan nakita niya ang isang bus na nagmamaneho patungo sa kanya, at mabilis na sumugod sa sasakyan nang hindi naghihinala na kahit ano ay mali. Sa lalong madaling panahon, nagawa ni Tadashi makapunta sa isang tunel kung saan ang paligid ay mabilis na nagiging itim, at isang pares ng mga kuko ang lumilitaw sa labas mismo ng kanyang bintana, na lumalabas na isang demonyo. Napansin ng batang lalaki ang higit pang mga nilalang na lumilitaw sa lahat ng dako, kalaunan ay nakapalibot sa buong bus, ngunit biglang nawala habang pabalik ang sasakyan sa liwanag ng araw. Nakapagtataka, napansin niya ang isang nilalang sa lupa, na lumabas na si yokai na nagawang makatakas sa paghuli ng kalaban, at napansin ni Tadashi na ang hayop ay malubhang nasugatan. Nagpasya ang bata na iuwi ang yokai at gamutin ang mga sugat ng nilalang, ngunit nalilito ito kung ano nga ba ang hayop.